Magandang araw! Sa bidyong ito ay ating tatalakayin ang 17 Sustainable Development Goals. Itinunsad ito ng United Nations noong taong 2015 bilang bahagi ng 2030 Agenda for Sustainable Development. Ang mga layuning ito ay nagsisilbing pandaigdigang panawagan sa lahat ng bansa, mayaman man, mahirap, o papaunlad pa lamang na magkaisa upang wakasan ang kahirapan, protektahan ang ating planeta at matiyak ang isang mapayapa, makatarungan at maunlad na kinabukasan para sa lahat. Ipinapakita ng SDGs na ang pag-unlad ay hindi lamang tungkol sa paglago ng ekonomiya. Kailangan din itong isaalang-alang ang edukasyon, kalusugan, pagkakapantay-pantay, pangangalaga sa kalikasan at pagbibigay ng pantay na oportunidad sa bawat tao. Ano nga ba ang Sustainable Development Goals? Ang Sustainable Development Goals ay binubuo ng 17 layunin at 169 na target na nagsisilbing gabay ng mga bansa sa pagtugon sa iba't ibang suliraning pandaigdig. Ang salitang sustainable ay tumutukoy sa pag-unlad na natutugunan ang pangangailangan ng kasalukuyan nang hindi isinasakripisyo ang kakayahan ng mga susunod na henerasyon na matugunan ang kanilang sariling pangangailangan. Sa madaling salita, layunin ng SDGs na magkaroon ng balanseng pag-unlad sa ekonomiya, lipunan at kapaligiran upang ang lahat ay makinabang ngayon at sa hinaharap. Ang unang layunin ay ang no poverty o walang kahirapan. Layunin nitong wakasan ang matinding kahirapan sa buong mundo. Kabilang dito ang pagbibigay ng oportunidad sa trabaho, edukasyon, serbisyong pangkalusugan at iba pang pangunahing pangangailangan upang magkaroon ng mas maayos na pamumuhay ang bawat tao. Ang ikalawang layunin ay ang zero hunger. Nilalayon nitong wakasan ang gutom, mapabuti ang nutrisyon at maisulong ang napapanatiling agrikultura. Mahalaga ang sapat at masustansyang pagkain upang lumaking malusog ang bawat bata at maging produktibo ang bawat mamamayan. Ang ikatlong layunin ay ang good health and well-being. Layunin naman nito matiyak na ang lahat ay may akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan, ligtas na panganganak, bakuna at wastong pangangalaga upang magkaroon ng mahaba at malusog na buhay. Ang ikaapat na layunin ay ang quality education. Ito ay naglalayong mabigyan ang lahat ng pantay na pagkakataong makapag-aral at makatanggap ng dekalidad na edukasyon. Naniniwala ang SDGs na ang edukasyon ang susi sa pag-unlad ng bawat tao at ng buong lipunan. Ang ikalimang layunin ay ang gender equality. Layunin naman itong wakasan ng diskriminasyon laban sa kababaihan at tiyakin ang pantay na karapatan at oportunidad para sa lahat ng anuman ang kasarian. Ang ika-6 na layunin ay ang clean water and sanitation. Layunin naman nitong matiyak na ang lahat ay may malinis at ligtas na inuming tubig at maayos na sanitasyon upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang ika-7 layunin ay affordable and clean energy. Ito ay nagtataguyod ng paggamit ng malinis, ligtas at abot-kayang enerhiya tulad ng solar, wind, and hydropower upang mabawasan ang polusyon at mapangalagaan ang kalikasan. Ang ika-8 layunin ay decent work and economic growth. Layunin nito lumikha ng disenteng trabaho, mapalago ang ekonomiya at matiyak ang patas na sahod at ligtas na kondisyon sa paggawa. Ang ika-9 na layunin ay industry, innovation at infrastructure. Pinapalakas nito ang modernong infrastruktura, teknolohiya at inobasyon upang mapabilis ang pag-unlad ng ekonomiya at mapabuti ang kalidad ng buhay. Ang ika-10 layunin ay reduce inequalities. Layunin nito mabawasan ang hindi pagkakapantay-pantay sa kita, oportunidad at karapatan ng bawat tao sa loob at labas ng isang bansa. Ang ika-11 layunin ay ang sustainable cities and communities. Nilalayon nitong magkaroon ng ligtas, malinis, maayos at matatag na mga pamayanan na may sapat na pabahay, transportasyon at pampublikong serbisyo. Ang ika-12 layunin ay responsible consumption and production.
Hinihikayat nito na ang matalinong paggamit ng likas na yaman, pagbabawas ng basura, at wastong pamamahala ng mga produkto upang mapangalagaan ang kapaligiran. Ang ika-13 layunin ay climate action. Layunin nitong labanan ang pagbabago ng klima sa pamamagitan ng pagbabawas ng carbon emissions, pagtatanim ng puno, at paggamit ng mga paraang makakalikasan. Ang ika-14 na layunin ay life below water. Nilalayan naman itong mapangalagaan ang karagatan, dagat, at yamang dagat laban sa polusyon, illegal fishing at labis na paggamit ng likas na yaman. Ang ika-15 layunin ay life on land. Layunin naman itong protektahan ang kagubatan, mga hayop, halaman at iba pang biodiversity upang mapanatili ang balanse natin sa ating ekosistema. Ang ika-16 na layunin ay peace, justice, and strong institutions. Ito ay naglalayo magkaroon ng mapayapang lipunan, patas na hustisya, at mga institusyong tapat, responsable at may pananagutan sa mga mamamayan. At ang huling layunin ay partnerships for the goals. Binibigyan din ito ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga bansa, pamahalaan, pribadong sektor, paaralan at mga mamamayan upang maisakatuparan ang lahat ng Sustainable Development Goals. Sa kabuuan, ang 17 Sustainable Development Goals ay nagsisilbing gabay ng buong mundo tungo sa isang kinabukasang walang kahirapan at gutom, may dekalidad na edukasyon at kalusugan, malinis na kapaligiran, matatag na ekonomiya at mapayapang pamayanan. Bilang mga mag-aaral at mamamayan, may mahalaga rin tayong papel sa pagkamit ng mga layuning ito sa pamamagitan ng pagiging responsable, pangangalaga sa kalikasan, paggalang sa kapwa at aktibong pakikilahok sa ating komunidad ay nakakatulong tayo sa pagbuo ng isang mas mabuting mundo. Tandaan natin na ang pagbabago ay nagsisimula sa maliit na hakbang ng bawat isa. Kapag tayo ay nagkakaisa, mas malaki ang ating magagawa para sa kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig.